Welcome again sa Malayang Podcast at andito na naman kami. Kasama ko si Pastor Edmond. Pastor Brother, kamusta na? Brother Ed. Ngayon, magsasaka ngayon si Brother Edmond eh. Ano? Sabi mo? Magsasaka ka ngayon, di ba? Nagsasaka. Magsasaka. Sarap pala magsaka. Anong tinatanim mo? So, meron tayong maliit na lupa / inheritance, and hindi naman talaga ako lang yung may-ari. Manage lang. So, for the past ilang mga taon, so iba yung nag-manage yung mga auntie ko and everyone else. Pero ngayon, kasi nag-pray kami, no? So, meron kaming parang dream or gusto naming ma-achieve as a family. Since na-move kami dito sa province, no, sa Batangas. Nakaka-inspire kasi yung view. So, galing ka sa city na medyo cramp, medyo traffic, and hindi inspiring yung view. Tapos nalipat kami sa mountainside. Diba? So, kaya nakaka-inspire talaga lumipat o lumabas sa city. So, yun, hindi ko alam nung una yung magiging sitwasyon namin. So, by faith, pumunta kami dito sa South, no? Of course, pinag-pray namin yung direction ni Lord, and we agree na ito yung will ni Lord. Dito kami sa South. And then, yun. Nakakatuwa kasi nilagay kami ni Lord sa magandang location, no? Traffic-wise, malapit siya sa expressway. So, malapit din siya sa Manila. No? So, mabilis. Kaya, it's really a blessing na because of that, na pwede tayong magstay sa countryside, the same time, anytime na gusto namin pumunta ng Metro Manila. 1 hour away lang. Mega Mall or Mega Mall. or Landmark. Ayun. So, buti na lang maraming development dito sa South, no? Yung mga skyway natin, dumadami. So, yun, blessing siya, no? And then, pray kami. I don't know kung nag-pray kami provision or what. Basta nag-pray lang kami. And then, yun yung dumating provision na. So, naghanap kami sa area, bro. Hanap kami. Mahal. Mahal sa lupa. Batangas, ng land namin mag-farm eh. So, naisip ko, meron pala kaming inheritance, no? Partly hindi naman full yun. So I got interested. So, kinausap ko yung mga relatives ko, and then, parang nag-click siya in my heart. So, kasi maganda yung deal. So, very cheap. Nga lang, malayo. So, but sanay naman ako sa biyahe. Sinanay ako ng Lord. Hindi lang yung paglipad, yung sa land, no? So, medyo sanay yung katawan bumiyahe. Kaya sinubukan natin, tinignan yung land, and then okay naman siya. Kaya, ayun, this month, nag-start kaming mag-plant ng existing nilang crop, which is rice, no? Palay. So ako, kung gustuin ko na, ayoko ng palay, ayoko ng rice. Hindi naman ako makain ng white rice. Ako organic rice kinakain ko, bro. Pero anyway, yun kasi existing. So mahirap baguhin agad. So nag-try tayo, at least experience. The best thing here, yung learning experience. So maganda. It's more on
Talagang education. Experiment. At the same time, di ba, nakita mo naman, di ba? Malapit din kami sa bundok. Ang ganda ng mga bundok doon. So maganda yung bundok. But most especially yung mga tao. So first time kong ma-feel yung parang meron kang tribo. Yung tribo kayo. Tribong yung tribo ko nandun pala. Although meron din akong tribo sa mother side, ito tribo ko sa father side. Nakaka-amaze, no? Oo, kasi pagka nasa city ka, wala eh. Ikaw lang mag-isa Hindi ka naman, yung parents mo, hindi naman doon pinanganak. So, nag-move din, di ba? From the province, pumunta na sa Manila. So, meron ka kapitbahay. Iba't ibang, pinanggalingan. So, ganun tayo sa city, no? Pero iba yung feel na, bro, eh. Siguro naranasan mo na yun. Pumunta ka sa province sa somewhere. Sa Bisaya, Rojas. Nakita ko yung mga kamag-anak. Yung feel na... Pero ewan ko, something special yung sa akin kasi at the same time, gusto kong makilala yung roots ko as doon ba lumaki tatay mo? Doon siya pinanganak. Actually, yun nga, nakita ko yung kanyang birth certificate. Baptismal, no? Ganda yung baptismal certificate, bro, kompleto. But nakalista doon yung grandparent mo, sa mother side, saka sa father side. Parang dalawa. Kaya malalaman mo talaga yung kamag-anak. Parang birth certificate. More than. Kasi birth certificate, wala yung paternal, kumaga, ito medyo kompleto. May paternal grandparents ka, may maternal grandparents. Tapos yung sponsor. So, natutunan ko, nung unang panahon, yung mga nag-aasawa, close relatives. Magkakalapit na magpipins. Magpipinsan. Kaya yung buong barangay doon, bro. Kamag-anak. Alos magkakamag-anak lahat. Sila lang din nakikita. Ganun pala yung mga tao, no? Kaya alam natin, di ba, sa Bible, ang gusto nilang mapangasawi, katribo nila, no? Yung, yan, tulad ni Abraham, napangasawa ng anak niya, yung pinsan. Si Isaac, si Rebecca, magpinsan sila, no? Incest na yun. Siguro unang panahon, di masyado, no? Pero ngayon medyo, tabu na yun, tabu, no? Malapit na kasi. So, madami ng genes. Siguro kaya, one of the reasons bakit baog sila, no? Dahil nga very close sila eh. So, anyway, ayun, no? Iba yung feel, no? Parang you're going back in time. Especially, mysterious kasi yung daddy ko eh. So, alam mo na yung mga daddy, mysterious, di ba? Hindi masyadong madaldal. Kahit malaki ka na, teenager ka na, hindi mo pa rin kilala masyado yung tatay mo. So, ayun, nalalaman ko yung mga pinagdaanan nila. Kasi yung lolo ko was a veteran eh. Maaga silang naulila. So, ang lola ko ang nag-alaga sa kanila. So, medyo madrama yung family. Nalaman ko lang yung mga story sa mga auntie-auntie ko. So, and blessing din kasi nakita ko yung hospitality nila. Kasi first time ko doon eh. Ilang taon na ako? 40 plus na ako. Tapos bigla akong papakita. Kasi yan ang anak ni ganito. So, yung mga matatanda doon, talagang full of memory sila. Talagang wholeheartedly tatanggapin ka nila, ganyan. Ewan ko kung yung auntie ko lang yun. Kaya, so very simple yung life nila. So I found out na yung father ko pala, yung naulila siya ng father niya, inentra siya ng lola ko sa kapatid nila na farmer. Yun na nagpalaki sa kanya, parang naging father image niya. Yung uncle niya. From elementary to high school. Ay, nakita mo na yun? Yeah? Nakita mo yung... Hindi, kwento lang yun.
kwento lang yun sa akin, no? So, Kaya ko buhay pa. wala na, natandaan na nun. Sobra. Pero maganda, may mga picture pa sila kung sino yung uncle nung ng daddy ko. Uncle na buo talaga. So, farmer. Nakakatawa kayo mga picture nung unang panahon, no? Pero ganda ng quality. Black and white lang. Kita mo yung mga farmer, ganda na suot dito sa taas. Pag tumingin ka sa baba, kita mo nakapak. Sa loob ng simbahan, mga gano'n, nakapak sila. Walang tsinelas. Wala. Farmer. Kasi farmer, alam mo mga farmer, sa bukid kasi, although may tsinelas naman, no? Pero pag nagtsinelas ka sa bukid, masisira ang tsinelas. Masisira. Kasi, it's more on mud. You're dealing with dirt, mud, and water. Pag naghalo yun. Hindi talaga sila sa simbahan, hindi sila nagsuot ng footwear. Hindi yan, nakita ko yung picture eh. Pakita ko sa'yo mamaya. I-post mo na lang. So, nakakatawa eh. Ganun din sila parang, alam mo. Pero, pero imagine mo grateful ka kahit ng mga simpleng tao, di ba? May mga heart sila. Katulad din natin. Tayo kasi medyo meron tayong konting discrimination no? Pagka kita natin nakaapak, simpleng damit, tapos posturang parang probinsyano, no? Kultura na yan ng mga taga-city. Pero panglabas lang yun, bro eh. Pag nakita mo talaga yung humility nila. No, hindi sila maarting tao, pero totoo sila. Yun ang na-appreciate ko sa mga kamag-anak ko na preserve pa rin nila yung simplicity. Although may mga anak na silang nagtatrabaho sa mga bangko, iba't ibang lugar. Pero doon sa tinirahan ko, no, yung tubig namin, bro, poso pa rin, gano'n, no? So, pagising mo sa umaga, yung tubig mo, lasang lasang bakal pa eh. Okay lang. Iniinom mo? Hindi mo naman nilulunok eh. Mumog, may lamos. Alam ko, iniinom mo. Deep well. Walang purifier doon, bro. Talagang deep well yun. So, pero I appreciate yung heart nila, no? As a kung common yun sa lahat, no? Pero I just feel na may ganun spirit sila. Kasi yung mga kamag-anak ko doon, kahit medyo malayo na, pag nalaman nila ako yung anak ng tatay ko, si Nilo, ganyan. Minsan may lumapit doon, parang seryosong-seryoso. Hindi niya ako kilala, bro. Pero parang medyo matanda na siya, nasa 60, 50 plus. Tapos ako naman, ako sa mga stranger, no? Hindi naman ako mahihain. Sabi ko, hello po, ako po si ganito, Edmond Valdez. Anak po ni Nilo. Ikaw pala. Okay, biglang yung aura nagbago. No? So, si Apong Talya. Apong mo si Talya. Okay. So, sarap ng feeling. They respect yung kilala. Yung mga ninuno mo. Tapos yung first time mo lang magkita, ma-feel mo yung reaction na tanggap ka nila. Yun yung maganda eh. First time ko ma-feel yung gano'n, no? Kasi nga, di kami masyadong nagpupunta sa mga relatives eh. Hindi kami lumaking gano'n. No? So, masaya, no? Kaya naintindihan ko yung misis ko. Minsan kasi di naman minsan, every year kami pupunta sa mga niya, sa tribo naman niya. Tribo niya, no? Sa Nueva Ecija naman. So, yun. Iba yung Parehas pala kayo taga-North. Norte. Mga Ilocano. Ilocano. Konting Tagalog. So, Ilocano-Tagalog usually. Di ba kayo Ibanag sa Pangasinan? Hindi ko alam. Pero Ilocano yung salita doon no? Yeah. Kasi nga, yung aming bayan,
is border ng Tarlac. Alam mo yung mga Tarlac, purong Ilocano yun. So yun, parang mas majority sa amin, Ilocano, more than yung Panggalatok o Pangasinense. Panggalatok. Kasi Pangasinan eh. Hirap ng salita ng Panggalatok. So, yan. Naalala ko si Jesus, bro. Si Jesus, lumaki siya sa simpleng family, si Mary and Joseph. No? Nakita ko yung parang feel mo, no? Kahit alam mo royalty ka, o alam mo na marami kang alam sa buhay, pero yung pag nakita mo yung humility ng mga tao, parang appreciate mo na to simpleng tao, pero makikita mo yung ibang klaseng yaman, no? Yung heart nila for their loved ones, yung relatives nila. Magandang experience yung lahat ng tao. Alam naman natin, hindi naman lahat ng relatives maayos, di ba? So, we are blessed kasi meron tayong mga relatives na tinatanggap tayo. Walang away-away. Although, siyempre, hindi may iwasan kami sa away-away. Mga nagagawang alita, no? Yeah, walang relasyon kung walang away. Sama yun sa sa design So yun, yeah. And naalala ko rin si Moses, Si Moses, lumaki siya sa maharlikang family, no? And then all of a sudden, nakita niya makilala niya si Lord, parang kailangan niya tumakas, kailangan niya pumunta sa countryside. Makihalubilo siya sa mga simpleng mga mamamayan. Although relative niya rin yun, no? Sila Midian. Midian kasi, anak ni Abraham sa, I think, Keturah, no? So, yung napangasawa ni Moses doon sa land of Midian, yun, mga far relatives niya. And I think, they believe in God, no? Yung true God, although hindi sila talaga galing dun sa line niya, no? Yeah, they came from Abraham. Yun ang mahalaga. So, hindi sa line ni Jacob. Hindi sila doon. Pero nagkaroon pa ba ng ibang anak si Abraham? Yeah, di ba? Nung afterwards sa kay Jacob? Nangyari nung ikasal niya si Isaac, si Abraham, yung sabi nga nun, Abraham was advanced in years, no? Forgot the chapter. So pinadala niya yung servant niya, sino may servant niya? Yung servant niya, main servant niya, doon sa family niya to get a wife. Kasi ayaw ni Abraham na mag-intermarry sa mga Canaanites kasi mga ibang Diyos nila ungodly sila. So sabi niya, servant niya, swear to me by the Lord. Sabi niya, you will not give a Canaanite woman to my son Isaac. So I swear. So go to my family sa Haran. Anak ni Isaac. Si Jacob. Si Jacob, si diba? Jacob na yun. So we're talking about Abraham, no? Yung anak ni Abraham, si Midian. Kasi nung nag-asawa si Isaac, wala na yung mother niya, di ba? Patay na si Sarah for a long time. After mag-wedding or mag-asawa ni Isaac, nag-asawa pa uli si Abraham. Yun yung si Keturah. Wala sa yun, wala sa Bible yun. Sa Bible yun? Oo, nasa Bible. Hindi ko yun gumatanda. Nakalimutan siguro. So, nasa Bible yun. So, pakasawa siya. Pa siya, si Midian. Nakapakasawa siya, I think si Keturah siya, no? Keturah. Tapos, nagkaroon siya ng maraming anak doon. So, doon na po tayo Midian. One of them, Midianites? Midian. Okay. So,
So, si Abraham, di multiple wives, na buhay. No? Si Sarah muna, and then yung sumunod niyang wife. So, isa doon si Midian, yung naging anak nila. Kaya nga, di ba, sabi ni Lord, you will be a blessing. I will make you into great nation. Parang gano'n. Many, you will be a father of many nations. Yan. Kasi nga, yung mga anak niya, naging nations yun. Nation of Midian, di ba? So, kaya kita yung father-in-law niya, si Jethro, magtataka ka, may faith in God. No? Siya yung nagpayo kay young Moses. So, young pa siya, 80 years old. Na i-bless ka ni Lord pag gantong susundin mo. Okay? Galing kay Abraham pa din. Oo. So, kamag-anak pa rin nila yon. So, yun yung time na talagang nakikita mo, no? I think it's true for all of us na hindi mo alam, mayroong ka relative na gagamitin ng Panginoon, no, to help you fulfill your destiny. Galing. Kahit na hindi mo siya ka-close o hindi mo kilala, hindi ka lumaki doon, magko-cross path kayo, and then it's because of your common ancestor, kaya kanya tutulungan. Or especially si God, kasi ayaw natin exalt yung mga tao, no? But it's really God na if God controls the heart of a person, no? Relative mo man o hindi, di ba? Pero usually relative kasi strong bond ng mga relatives. Tutulungan. They will become a blessing to us. Nice. So, natutuwa ako, no? Nung yung daddy ko ay na-orphan, nawala ng dad. Yung family na yun, same family, tumulong sa kanya. Palaki. Sa same family na tinutuluyan ko ngayon. Ibang generation na. Nice. Same house, bro. Parang binalikan ni Lord. Same house. Oo. Di ko alam, yun pala yung story nun. Sa kabilang bahay naman yung uncle ko. Lumaki. So, na-orphan sila ng dad. So, yung lola ko naman, nag-start ko pa rin makilala siya, no? Pero, nakita ko yung hand ng Panginoon, no? It's the same people na actually, hindi na same people kasi kaedad na sila ng daddy ko eh. Pero it's the same house. Same DNA. No, yung tumulong sa dad ko. Hindi sila dito tumutulong sa akin. Ngayon. Galing. So, kaya, ayun, no? So, yung mga tao out there na kasi nasa Bible, bro, I'm not talking about just farming, no? This is about any kind of endeavor, hindi lang farming. So, makikita natin sa Proverbs, sabi ni Lord, He who tills his own land, okay, will not lack bread. So, ibig sabihin, may blessing. Kasi, I'm not just talking about material blessing, no? Siyempre, materially speaking, practical, no-brainer na yun. Tills your own land. Pero, yung wisdom nun, bro, kakaiba. You till your own land. Kasi ngayon, people don't till their own land. It's either pinababayaan nila or other people till for them. Yung tinatawag natin, yung nire-rent. So, kaya because of that, deviation sa will ng Lord. Kaya we experience hindi yung optimal, yung optimal blessing ng Panginoon. Kung imagine, kung lahat ng land na pwede i-farming, na-farm, hindi sobrang dami natin. Pero makikita mo nga, di ba, nag-travel dun, pumunta ako dun sa farm niya, nakita ko nga na ang daming kasi pinakita mo sa akin ang itsura ng weed, pati ng palay at palay. Ang dami ko nakita ng land, dapat puro lang to.
Puro Puro weeds damo. lang. Puro damo lang. So, ibig sabihin, konti lang talaga yung nagpa-farming. Yeah, saka yung iba hindi sabay-sabay. Mm. May mga ganon. Yung iba walang budget. Kasi kailangan mo budget eh. Kung malaki yung land mo, kailangan mo ng tao. Siguro, siguro, hindi naman kailangan, no? But people nowadays, napansin ko, dahil yung iba nga, may mga technology na, no? Like yung mga traktora and everything, na mabilis yung process. Ngayon, parang nagiging na siya, benchmark. Kailangan meron kang ganito, traktora. Kailangan meron kang ganito. Unlike yung olden days, kalabaw, tapos ikaw lang mismo, sarili mong land, kaya mong gawin. Pero nga, dahil mabagal, meron na may extra effort. May kakilala ako taga-Lawag si Kuya Elvis. Nakita ko pinost niya yung pang-araro niya, tinutulak lang niya Yun yung pero may motor siya, may motor yun. Parang yun. Pero hindi siya traktora. Hindi rin siya kalabaw. Hindi siya kalabaw, pero hindi siya animal. Malaki yung natitil niya. Yun yung pumalit sa kalabaw. Pero ganun lang yan. Pero yun bro, it's for the low budget pa. So ang ginagawa ngayon kasi pag may ang mga farmer, parang kahit ordinary tao, pag may nakita ko, uy, mas maganda yun. Siyempre, papangarapin mo na, kahit upahan mo siya. No? Kasi mas mabilis siyang okay lang. So parang ganun lagi, kung ano yung pinaka-latest, doon tayo tatakbo. At kung hindi mo ma-attain yung pinaka-latest, parang medyo ka na, feeling mo deprived ka na. Discouraged ka na. Medyo na-discourage ka, medyo parang pagal, hirap, ganun, mabilis. May konting peer pressure, kaya I think one of the factor, kaya may mga ilan din na ayaw na, kasi nga, wala akong budget dyan, wala akong ayaw ko na lang iba, yung mas may pera, sila na lang para mas mabilis. So, parang may downside din talaga yung technology pagka sa other side. Pero kung matatag tayo, kagaya ng ibang, may mga taong talagang meron kayang way na gano'n na yung kunwari yung truck mo, di ba? May truck na lalagyan mo sa likod ng actually, araro. Malaki yung room for improvement. Nakita ko. So, kung galing ka especially yung mga tayo nakapag-aral sa mga university, yan. Malaki yung maibibigay nating may i-contribute natin sa countryside. Kasi sila, kung ano lang yung makita nila, yun lang talagang ina-adapt nila. So, si iba nakapag-aral, sumupunta ron. So, pero alam mo, yan yung na-realize ko Tinuturo kasi ng mga tao sa mga preacher ngayon na huwag ka umalis sa land mo. Kung saan ka, doon ka lang. Diba? May mga tao kasi. Ang hirap kasi magalaw. Ayan, so ayun, balik tayo dun sa topic natin. May mga tao na hindi sila umaasenso or hindi sila nakakabangon sa poverty kasi naturuan sila ng mali. At tinuturo ng mga preachers, usually kasi yung mga problema ng siguro dagdag na lang natin. Usually mga problema ng society ay sa mga preachers na nagtuturo. Mga nagtuturo. Any kind of leader. Oo. Di ba? Any kind of leader. Kahit politician. Pero politician kasi hindi masyado nagtuturo yan. Pero gumagawa sila ng batas. Gumagawa lang sila ng batas. Pero hindi sila nagtuturo. Pero ang mga nagtuturo, teachers, preachers, sila lang Meron pa bang iba? Mga magulang. Mga magulang.
Saan nila nakukuha yung magulang? Saan nila nakukuha? Sa preacher. So, sa mga preachers, tinuturo kasi ng mga preachers na huwag kang umalis sa lugar mo. Dapat matuto kang umasenso sa sarili mong lugar. Bansa. Oo, sarili mong bansa o sarili mong lugar. O kasi nga, ayaw nga nila na umalis ka kasi yung building nila nandun lang. Parang narinig ko yun, bro. Hindi kalooban ng Diyos Oo. na mangibang bansa ka. Oo, yun. Parang ganun eh. Parang ganun ang tono eh, no? Oo. Yun talaga yung sinasabi nila. Buti sana kung parang optional eh. Ginawang batas eh. Oo. Hindi will na Lord. Pagka-abroad, matik yun. Oo. Kaya nga, pagka mag-ano ka, mag-abroad ka, mabuhay ka, magtrabaho ka overseas. Kaya siguro nga, merong hindi magandang mangyayari kapag hindi mo kasama yung pamilya mo talaga. Ayun yung ginagawa nilang defense. Pero pwede mo na may isama yung pamilya mo eh. Pagka meron ka ng budget eh, masasama mo pamilya mo. Pero hindi lang naman sa ganun na tema eh. Kasi, for example, di mo kailangan mag-ibang bansa masyado eh. Para makita ng opportunity. Katulad niyan, nakakita tayo ng opportunity outside the city. Di ba? Kahit saan ka magpunta eh. Hindi mo nga kailangan lumabas ng bansa eh. Pero okay lang lumabas ng bansa. Hindi ko naman sinasabi na katulad na sinasabi ng ibang tao na huwag kang lumabas ng bansa. Eh paano kung muna doon yung opportunity mo? Di ba? O nasa ibang bansa opportunity mo. Yung will pala ni God sa'yo nandun sa ibang bansa. Pwede ka naman bumalik eh. No? Kaya nga. Anytime. Yun nga eh. Yun kasi yung utak nila. Parang pag lumabas ka, diyan ka na sa labas. Pumasok ka. Pag nandito ka, stay ka lang. So, ang point ko is, in order for people to get out of poverty, kailangan nila hanapin yung opportunity na binibigay sa kanila ni God. Kasi ngayon sa nakikita ko, hindi mo rin kasi kayang umasenso nang wala si Lord. Nagets mo? So may question ako, paano malalaman yung opportunity galing sa Panginoon? Siyempre, yung opportunity na yun, sasabihin ni God sa'yo. I mean, dapat ipag-pray. In my experience, sasabihin ni God sa'yo kung anong dapat mong gawin. Tapos igagawin mo. Pag ginawa mo yung sinabi ni God, dadating opportunity. Kasi ang daming time na sa utak mo lang, ikaw lang gumawa ng plano mo. Ikaw lang gumawa ng steps mo. Tapos, nung ginawa mo, o yung diniskartehan mo, ikaw gumawa, hindi gumagana. Kahit gumana pa sa iba, kahit naging maging maayos pa sa iba. Pero hindi gumagana kasi hindi sang-ayon sa paligid mo eh. Hindi sang-ayon sa future o hindi sang-ayon sa mga opportunity na Pero pag si God nagbigay sa'yo ng idea, idea lang bibigay sa'yo ni God eh. Hindi naman si God nag-spoon feed eh. Diba? Bibigyan ka lang ng idea. Ito idea. Tapos, doon mo lang sisimulan. Pag nasimulan mo doon, then, the next step. Pero yung, pagka ginawa mo yung sarili mong diskarte, sarili mong plano, sarili mong idea, hindi siya nag-bloom. Hindi siya ganun kadali. Ang hirap. Paano malalaman kung galing kay God? Pag madali. Pag may grace. Hindi ko sinasabi na madaling-madali lahat, no? Grace. Yung parang, pagka ginawa mo, effective agad. Hindi ko sinasabi na madali gawin yung fruitful. May pero pag ginawa mo, fruitful. Kaya mahirap kasi hindi fruitful. Yeah. Yung mga bagay na, meron akong mga tinry na sarili kong idea. Hindi siya nagiging fruitful at all. Tapos parang ang hirap pigain. Struggle. Pero pag tinry mo yung ginawa mo yung sinabi ni God, pagkagawa mo, boom!
Para kang juma-jackpot every time eh. Pero hindi din sa sobra. Yeah. Ang nare-realize ko gano'n eh. Parang kinokontrol ni Lord, no? Kung ano yung marireceive mo. Pati hindi mo marireceive. Yeah, totoo yun. Sinabi mo, no? Sabi sa scripture, I think Philippians 2:13. For siya yung kumikilos sa kalooban mo para gustuhin at bigyan ka ng kapangyarihan na magawa yung tama. So may grace talaga ang Panginoon. Hindi mo kailangan maging gaya-gaya sa iba. Sometimes it's different. Tapos ang na-realize ko niyan, hindi ka niya pinapasobra kasi hindi ka pa handa. Hindi pa handa yung facilities mo, ewan ko. Yung sarili mo, puso mo, hindi pa handa. Capacity mo, hindi pa handa. Pati alam niya kasi kapag sumobra ka, the time na yon, na hindi mo pa na-realize, mag-iiba yung karakter mo eh. Nagiging masama yung tao. Pwedeng maano ka. Pasilaw. Mag-iba ka ng direction sa buhay. Mag-iiba talaga. Ayun. So balik tayo dun sa bro, sa kung bakit ayaw umalis. Oo. Ano pa ba yung mga reasons bukod sa ayaw umalis bakit tinuturo ng mga preachers na ayaw wag kayo umalis sa lugar nyo? Siyempre, mawawalan sila pinaka-reason nun, mawawalan sila ng offering at tithes. Di ba? Yun lang yun eh. Or mababawasan. Lalo na kapag big tither ka, pagka hindi ka nagta-tithe, so okay lang yan, umalis ka. Oo nga. Alam ko. Diba? Alam ko nga, may mga ganong may mga ganong simbahan na ayaw nilang talagang mawala yung tao sa simbahan. Talagang lahat ng gagawin nila, especially magpapadala sila ng mga senior o mga pastor, assistant, para lang kumbinsihin yung membro, na umattend. Kasi nga, kabawasan din sa kanila yan. Alam mo naman yan. Ang sabi pa nga sinasabi pa ng iba, hindi ka mababless pag hindi ka umupo sa upuan ng simbahan. Oo, totoo yun. Pag di ka umattend, hindi ka umupo. Yeah. Bless lang daw ang mga tao. Talagang doon nakasentro lahat sa lugar, sa building. So, may na-realize ako bro, ito bago lang it's about yung giving, di ba? Usually, ang sinasabi ng mga modern day pastor ngayon, kailangan magbigay ka sa Diyos. Pag nagbigay ka sa Diyos, may term pa sila you can never outgive God. That's why you need to give your tithes and offering. No? So, bukod sa nanggaling na tayo doon sa tithes and offering, alam naman natin na it's more on the old covenant. Pero may na-realize ako bro ba? Ito, ngayon ko lang na-realize. These people or these leaders, ang lagi nila sinasabi, give to God. Pero in reality, ang gusto nilang mangyari is put your money into the offering or tithe box inside the church building. Yun talaga ang ibig sabihin nila pag sinabi nilang give to God. No? So anong implication nun? So ibig na sabihin, pag hindi yun ang ginawa mo, pag hindi ka nagbigay, pag hindi ka naglagay ng pera dun sa offering box or something, hindi ka mabibless. Doon sa loob ng simbahan, hindi ka nagbibigay sa Diyos. Yun ang implication nun. Pero di nila sinasabi yun. So, ito pa isa. May isa pa implication, bro. Ibig sabihin, yung building yung Diyos. Nagets mo? Totoo yan. Nagets mo? Ibig din sabihin, ito pa isa. Ibig sabihin, ang Diyos, ang building,
Ibig sabihin, nagtuturo sila ng idolatry. Totoo. Ang mga tao ngayon, iniisip na God is in the building. Alam mo, na-realize ko yan nung pandemic. May nakita sa video. Pagkabukas ng after ng ECQ sa ibang bansa, sa Africa, nakita ko. Pagkabukas, tuwa yung mga tao. Pasok sila sa building. Pasok sila, tapos pinagkahalikan nila yung building. Sabi ko parang mga sahig. Stage. Nag-iba lang yung yung statwa. Pero actually nagdiwang pa sila no. Oh, nagsigawan pa sila. Pasok sila. Tapos hinalikan nila parang nakakita ka 'di ba yung mga humahalik sa mga idols. Sa lupa. Ganun pero hindi sa idol, sa building sila humahalik. Which part of the building? Especially sa altar. Sa altar, dun sa... Ala ko sa CR kasi pwede yung part sa CR, bubong o ano. Naghahalikan nila yung stage. So, ano implication nun? Ibig sabihin, yung effect nun, idolatry nila yung building talaga. Kaya dun na-reveal sa akin, ay, dapat pala hindi ako gumawa ng building. Something solid, no? Hindi ako dapat gumawa ng building. Then doon ko inaral yung temple. Ano yung New Testament temple, ano yung temple sa atin. Yeah. And then na-realize ko, ito pala yung sinira ni God. Ito pala yung sinisira ni Jesus Christ. Kaya siya pumunta sa sa mundo. Number 1, to abolish yung temple system. Oo nga, kasi nga naging idolatry na no? Oo, kasi doon ka lang pwede sumamba. Doon ka lang pwedeng mag-tithes, mag-offering. Doon ka lang pwedeng lahat. Masyadong limiting. Pero yung sinabi mo na yung you give to God, totoo naman yun eh. When you give to God, talagang may pagpapala ka ni Lord. Pero yung definition nun sa Bible, hindi sa building. Pinalitan na yung application eh. Tama yung sinasabi nila. Mali yung application nila. Application nila, mag-offering ka sa building. Pero sa Bible, pag you give to God, you give to the poor. When you give to the poor, you lend to the Lord. Actually, parang ang nangyayari, totoo naman, di ba, is the house of God in the Old Testament. Oo. Yun naman talaga yung yung turo sa Old Covenant. Sa New Covenant, ano na ba house si God ngayon? Ayun. Mga tao, mga Kristiyan. Gusto ko lang i-quote itong baka sabihin ng mga viewers natin, nag-iimbento lang tayo no? Kasi masyado. Lagi naman tayo sinasabihan gano'n. Masyado kasing talamak tong idea na to na akala natin. Pero pag nababasa ko yung mga comments sa TikTok, sabi ko napaka-ignorante pala ng mga tao sa Bible. Sobrang ignorante pala nila. So basahin natin dito sa Acts 7:47 and 48 to. In context ito para lang sa audience natin si Stephen dinidefense niya yung gospel. And kaharap niya nito yung mga legalistic Jews, yung mga naturuan talaga sa Old Covenant. Sabi niya, pero si Solomon ang gumawa para sa kanya ng bahay. Okay? So, during the time of Solomon, siyempre, pa yun, Old Testament, yung mga Jews, inisip talaga nilang bahay ng Diyos ay yung templo. No? Pero, verse 48, subalit. Ibig sabihin, parang may nagbago na. Sabi dito, hindi nananahan ang kataas-taasan sa loob ng mga templong gawa sa kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Verse 49, ang langit ang trono ko at ang daigdig ang tapakan ng mga paa ko. Anong klaseng bahay papatayo niyo sa akin? Sabi ng Panginoon, anong klaseng lugar ang mapagpapahingahan ko? Hindi ba ginawa ng mga kamay ko lahat ng ito? So, ito yung mga last words ni Stephen bago sila pasukan ng demonyo at i-murder siya no? Isa yan sa mga nabasa ko. So, na hindi ka talaga pwede gumawa ng bahay ni God. Okay. So yun nga kahit na sinasabing
totoo naman, may sinasabing house of God. Pero, subalit, may parang konting kurot sa utak. Kahit sinasabi sa Old Testament, Old Covenant, na bahay ng Diyos, yung mga templong ni tinayo ni Solomon. Pero in reality, sinasabi ng mga propeta, in reality, hindi naman talaga yan ang bahay ng Diyos. So may dalawang parang contradicting thought doon na para bang for the sake of maintindihan ng tao, ito kasi yung lesson nun no? Hindi tinuturo to na marami. For the sake na maintindihan ng tao na ang Diyos ay meron ding hinahanap na parang bahay. Dwelling place. Gumamit siya ng kumbaga type and shadow ng parang totoong bahay ng tao, solid, no? May bubong, para may poste. Para maintindihan ng tao na kung paano ikaw na tao, may bahay ka, ganun din ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin, dyan talaga siya nakatira. Meron siyang pinipili niya na gusto niyang tirahan talaga. Kaya nga, tama yun Hindi nila konti lang nakaka-realize. Siguro mayroon din mga ibang tao nakaka-realize. Especially yung mga nililid din ni God. Na yung Old Testament, truths. Lahat nga yun is teacher lang. Pangturo lang ni God yun Baga sa isang teacher, example lang ni Lord. Illustration lang. Illustration lang yan Kasi wala pa nga tayo, yung panahon nila, Jesus, hirap pa nga sila makaintindi ng spiritual things. Heavenly things. Diba? Hindi nila maintindihan masyado yung heavenly things. Spiritual things. Kaya, nalilito sila. Nalilito yung mga tao sa sinasabi ngayon dahil hindi nila ina-apply yung changes. Sinasabi nila, New Covenant people kami. Pero, ano ibig sabihin ng New Covenant sa inyo? Yeah. Ibig sabihin ba nun, parang time frame lang sa inyo? Yun lang yun. History lang. History lang yun. Ngayon, dating Old Covenant, yung time ng mga prophets, ngayon, mga apostles na, ganun lang ba yun? Hindi. Kaya nga covenant, kasi may binago yung covenant. Binago yung patakaran. Binago yung the way things works. Hindi na-apply sa buhay. Oo, kaya ni-reveal na yung tunay na dapat na mangyayari. So katulad nun, kaya sabi ko nun, nabasa ko yan. Sabi ko, grabe, it all connects Nagko-connecta talaga lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng sinasabi ng mga New Covenant people, pati yung mga sinasabi ng mga nila Jeremiah, mga kay prophets. Jeremiah Isaiah. Mga prophets, lahat ng prophecies na sinasabi, I will not give you a heart of stone, di ba? But a heart of flesh na. Saan na nag-dwell si God? Sa puso natin. Saan na kumbaga, kaya nga sabi ko, imposible tayo makagawa ng templo. Walang taong kayang gumawa ng templo ni God. For you to say that, na makakagawa ka ng temple ni God, miracle worker ka. Kasi ang temple lang ni God is yung katawan, which is made by God Himself. We are being formed in the womb. Paano ka makakagawa? Kaya mo bang gumawa ng brain? Gumawa ng organic stuff? Makapagpatubo ng buhok, walang makagawa Di ba? Kahit ngayon, sobrang advance na ng Ngayon, mayroon na mga nakakagawa ng di ba? Ng tawag dito, nare-replicate na nila yung shrimp. Alam mo ba yun? Nakakapag-replicate sila ng artificial na shrimp. Hindi siya tunay na shrimp na buhay, no? Pero yung meat niya, halos parehas sa shrimp. Pero peke pa rin yun, syempre. Hindi yung tunay. Pero yung buhok, walang makagawa. Kaya mo ba gumawa ng buhok? Mahirap. So, hindi kaya. Si God lang talaga. So, just imagine, walang temple. Kasi ang sinasabi ng mga preacher, ang temple, ang bahay o temple, parehas lang naman. Sinasabi nila kasi, iba naman kasi yung temple sa house of God. House of God ito. Hindi ito temple. Gagawin naman siya.
May ganun. Parehas lang naman siya. Parehas lang naman yung meaning dun sa Yun yung Bible. sabi sa verse eh. Di ba? Parehas lang naman yung meaning dun sa Bible. Bakit temple? Kasi, Papalusot pa eh. papalusot pa eh. House. Gagano ka na lang. Sige na nga. Parang ayaw mo na makipagtalo kasi siguradong talo ka. Sigurado naman di maniniwala sa yung mga mag-ano kasi may made up na sila eh. Kaya sabi ko, pero doon kaya nga nung na-realize ko to actually 2 years back, na-realize ko yun about sa building na ito yung biggest talaga hurdle sa pag-ano ng mga tao, yung building. Na-discourage ako eh. Sobrang na-discourage ako kasi kahit saan ka magpunta, may building. Tama. Lahat eh, no? Labas ka lang dyan, may building na simbahan dyan. Labas ka lang dyan, may building na. Kumbaga, surrounded ka pala ng idolatry. Kaya ngayon, nagtataka ka kung bakit ang daming bakla. Nagtataka ka bakit ang daming kakaiba mag-isip. Hindi alam ng tao wickedness na building ng sinasamba nila. Kasi nga, inisip nila, pinapaisip ng mga blind leaders na to na ang building ang pinagpala ng Diyos o ang building ang Diyos. Kasi pansinin mo, diba sabi sa Romans, wickedness, yung parang extreme wickedness, nanggagaling yan sa idolatry. Sa Romans chapter 1. Oo, sa chapter 1. Kala kasi ng mga tao, kala naman ng mga Kristiyano, kabaklaan lang yung sinasabi doon. Tapos actually, yung mga kabaklaan, isa lang yan sa mga St. Thomas. Pero hindi talaga yun lang yung end goal noon. Kasi meron dyan. May cost talaga. Hindi nila sinasabing bakla sila. they like, they would, they would do what gagawin ng mga homosexuals, which is yung same-sex intercourse. Diba? Ganyan, sleeping with the same gender. So, anong point mo? Ang niyan, ang daming wickedness sa isang lugar. Pero bakit madaming wickedness sa isang lugar? Dahil yun sa wrath ni Lord. Wrath na ni God yun eh. Ayun yung effect ng wrath ni God sa isang lugar. Depravity. Diba? Tinanggalan na ni Lord ng ang isang tao. Pinabayaan na. Kasi ang tao, hindi yan person lang. Para kay God, it's a place. 'Di ba? Tayo, it's a place of God. We are a vessel. A vessel tayo. So, para ikaw ma-deprave ka ni Lord ng presence niya. Na-deprave ka ng wisdom, knowledge, na-deprave ka ng presence ni God, na-deprave ka ng life. Yung utak mo, screwed na. Wala na. Iba ka na mag-isip. Hindi ka na katulad ng ibang tao mag-isip. May tawag dun, di ba? Depraved mind. Sira ulo. Iba yan. sa society, hindi sila sira ulo eh. Hindi pa sila sira ulo. Pero biblically, parang ganun na nangyari. Tagalog nun, sira ang ulo. Parang iba ka na mag-isip sa normal na tao. Corrupt minds, di ba? Kaya nga, they appear wise. They appear wise. Yung mga psychotic, mga mamamatay tao, mga tawag dito, yung mga serial killer. Pag nanood ka ng mga movies sa serial, yung mga documentary sa serial killer, sira talaga utak nila. Bakit? Walang presence ni God eh. Tinanggalan ng presence ni Lord. Yeah, may sinabi sa Romans, they chose to parang not to keep the knowledge of God in their hearts. Kasi nandun na yun eh, from the beginning eh, by observation, mararamdaman ng tao na may Diyos. Pero they chose na kalimutan yung
idea na yun, yung knowledge na yun. Pero titignan mo, sa mga simbahan, sabi ko nga, So actually, yung point mo, medyo nawala ka eh. Tama yun eh. They exchange, sabi sa Romans chapter 1, they exchange the glory of God into objects na no? created. That were created. Mm. Rather than the Creator, giving glory To the created rather things. than the Creator. Sa Which idolatry. Yun yung ibig sabihin ng idolatry. So, nag-umpisa sila sa idolatry. Tapos na-deprave sila. Effect na yun ng so pag pumunta ka sa church, tignan mo sa isang building na ang daming depraved mind dyan. They appear to be wise. Sabi din sa Bible, they appear to be wise but they are foolish. They are very foolish. Kasi wala silang presence ni God. Kaya sa church, kaya nga sabi ko, breeder ng kasalanan yan. Mga naiimbentong kasalanan, nanggagaling din sa isang religion. Hindi church ni God, no? Ay wag na natin tawaging church. Religion na lang. Sa isang religion na may building, pseudo-religion. Pseudo-religion. Yan. Diyan sila nanggagaling. Ang dami diyang homosexuality, ang dami diyang sociopath, ang dami manloloko, slanderer. Tapos kahapon meron kami sinagot na tanong. Ang tanong, bakit kung napaka bait ni Jesus Christ at napakaganda ng ways ni Jesus Christ, bakit ang daming hypocrites sa church? Yun isa sa mga sagot. Kasi sinagot ko na po yun. Kasi hindi kasi talaga sila tunay na Kristiyano. Yung mga nagpe-pretend. Kaya nga hypocrites eh. Hypocrites means pretension. They just pretend to be Christians. They pretend to be followers of Christ. But not. Pero they have rejected the Creator Himself. Kasi ni-reject nila yung words ni Christ. No? Kasi yun yun yung yun ang problema eh. Hindi, kumaga, they claim, nasa Bible yan. Yung nasa Bible naman na yung turo nila, yung tinatanggap nila, ay hindi na yun yung latest command ni Lord. No? Meron siyang latest command, which is the New Testament, na dapat nating talagang i-prioritize. Tama. So, totoo, no? Kaya, so, ang tanong is, kung hindi yun ang way, kung hindi ka nagbibigay sa Diyos, pagka nagbigay ka sa building, ano yung right way na magbigay talaga sa Diyos? Ito nung nabanggit ko rin. Lalo na, hindi natin siya makita. Sabi sa Bible, no? If you wanna give to God, lend nga lang, lend. Para sa akin, you cannot really give to God eh. Kasi lahat naman sa Kanya. Siya rito eh. Sa Kanya naman lahat eh. Para mo bibigay yun sa Kanya. Parang ikaw, sa'yo yung cellphone, no? Bigay ko yung cellphone mo sa'yo. Ano yun? Diba? Kalokohan yun. Pero what you can do is, sabi nga ni Jesus, you can lend. No? You can lend to God. Pagka nagbibigay ka sa mga mahihirap, nagpapahiram ka pala kay God. Yeah. Ay, babalik niya yun. Sabi sa Proverbs. Oo. Babalik niya yun. Ibig sabihin sa tao, bro. Oo. Sa mga hindi mahihirap. Sa building. Hindi sa building. kaya nga sabi ko. Hindi sa kahon. Kaya nga, iba tayo nun. Ito pa isa, bro eh. Ito pa isang nakita kong evil ng Because of that, dahil tinuturuan yung mga tao magbigay sa kahon. And observe ko lang. Ilang na ang tao magbigay sa tao? Ayun yung magbigay sa tao. Nagbibigay lagi either sa kahon o dun sa loob ng templo. Yun na lagi. Imbis na ibigay mo na, andyan na, tutulungan mo na. Daming tanong eh. Sabi ni Lord, whatever you do to the least of my brethren, you did it to me.
Kaya nga. Hindi. Dapat tights. O kaya dapat dadaan yan sa offering box. Just imagine yung kailangan organized giving pa. Yeah, kita mo talaga yung idolatry, no? Parang, ayan na yung tao sa harap mo. Pwede mong tulungan, may pagkakataon ka. Ibibigay mo pa doon sa offering box. May naisip ako, no? For example, itong mga taong to, they're actually kasi, di ba, karamihan ng tao na nagbibigay sa offering, they were deceived. Deceived sila eh. Hindi sila, kumbaga, ang point nila, gusto namin makatulong sa iba. Pero naturuan kasi kami na dapat dito ka magbigay para makatulong sa iba. So, deception pa din yan. That's deception. Pero, are you really innocent dahil deception ka? Deceived ka. O deceived ka? Hindi ba kumbaga, yun yung tanong ko, no? Mararanasan mo ba yung consequences kapag deceived ka? Anong sagot doon? Tingin mo. Yeah, I think. Kasi ako question ko yun, hindi ko alam yung sagot. I think may consequence pa rin, no? Kasi nga, when you were deceived, ginamit mo yung dalawa kasi yung nangyayari. Whenever you hear anything, you are using your intelligence, you're using your processing power, and then pag na-process mo na siya, na-convince ka, o kaya na magandang pakinggan. Okay. Diyan na ngayon, gagamitin mo yung will mo. Ito pala yun. Ito talaga yun. Of course, dahil nga innocent ka, niloloko ka, no? I believe na hindi ganun kalaki yung punishment or whatever. Kung mapupunta ka sa impyerno, siguro, mapupunta ka sa impyerno, pero hindi sa yung pinakamahirap at pinakamainit. No? May levels pa ng impyerno. Pwede, why not? Parang Dantes, yun Pero nasa impyerno ka pa rin. Libro yun, di ba? Dantes Hell. Parang di ba, yung reward system ni God sa heaven, di ba? Meron ding, di ba may sinabi siyang, you will be called greatest or least in the kingdom of heaven. Nando ka pa rin sa kingdom of heaven, pero least ka lang. You're the least. Kasi amoy uso ka pa. amoy impyerno ka pa. Wala ka pa sa banlaw. Ganun. Anyway, yeah, I think may degrees of punishment. Parang sa atin ngayon, di ba? May degrees. Pero nga, mas malala. Kaya sabi ni Christ, woe is unto them na ikaw yung source ng ika-Istanbul ng mga mas children. Grabe, no? Children. Kasi children ang itsura ng mga deceived eh. Para sila mga bata. Madaling maakay. Yun ang sabi ni Christ. Woe is unto you. Mas malala ang punishment mo. Mas mabuti pang talian ka ng lubid sa leeg, tapos yung tali ilagay sa dagat. Ilagay sa malaking bato at ibato sa dagat. Kaysa ma-Istanbul mo tong mga believer na to. Ng mga children sa kanilang faith. So, sorry. Buti na lang, nakasarado. Sorry. Nalaro. Tama. So, na-realize mo, bro, no? Malalang parusa sa mga enabler. Kaya, so nga, no? May point ka doon, no? Kaya kita mo, si Jesus, fierce siyang magsalita sa mga manloloko. Mga enabler, mga leader na yan. Kasi sila talaga yung source of stumbling. No. Woe is unto you. No. Well, yeah. Magandang pag-aralan yan, no? Merong tutunay ba yung sinasabi nilang level sa hell? Yung level sa hell, medyo yan, pero, more on
Bakit kung gusto theory mo? dan ano eh. Wala pa ako nababasang levels of punishment. Pero yung reward meron. I think may ano yan. Bakit mo pa kasi gusto, actually, hindi na kailangan pag-aralan kasi ba't mo pa pag-aralan na hindi ka na mapupunta? Saka hindi, ito yung sinabi ni Christ. Wide is the road To hell. To destruction. Kasi nga, maraming nadideceive. Yeah. So, kasi kahit ma-deceive ka ito yung reality Kahit yung sa harapan mo, niloloko ka ng harap-harapan, hindi mo ma-stop si God to speak in your heart. Kasi lahat tayo may conscience May mga times na kahit ano marinig mo, something inside of you will say, no, that's not true. Actually, isa yun sa mga nung nadlaman ko yung katotohanan, di ba? Sobrang gusto ko mag-speak out. Kasi ang dami ko nadala doon Ang dami ko nadala doon Kahit na-deceive ako. Enabler ka, bro. Enabler ako di ba? Naging enabler ako Lord, patawarin niyo. Pero totoo, di ba? Hindi lang naman ikaw, Ako ikaw din daming naging miyembro dyan. Dami naging membro dahil sa trabaho natin. Wala Wala, trabaho natin yan. Pero syempre, di ba? Yun yung true repentance Matapos mo malaman na nagkamali ka, anong ginawa mo? Di ba? Sinabi ko sa kanila. Sinabi mo yung kung ano yung reality in public. Nag-warn tayo ng 2 taon Kasi public yung pagkakasala Public yung deception. Kailangan expose ka in public. Kaya na-persecute pa tayo dun. Ano pa ikaw naging si Kiko Matching sabi nila. Kiko Matching. Ako daw si pangalan nun. Ayoko sabihin. May pinagano pa tayo, inasara-sara pa tayo. Demonyo nga daw no? May demonyo nga daw tayo Kasi hindi sila makapaniwala na may magkasalita. Na may mga tao na babasag sa sacred cow nila sa idolatry nila. Pagka inano mo na yung kita mo si Steven, di ba? Inano mo talaga. Tinouch niya yung temple si Steven. Sabi niya, hindi naman talaga yan ang ang Diyos. Ang Diyos nasa langit, hindi yan. Anong nangyari sa kanya? Pinatay. Diba? Doon mo malalaman talagang sira ang ulo Pinagbinta pa nga ako na ewan ko kung totoo yun. Talaga yung mamasaker yung mo Sabi nga nung isang kaibigan natin, nang mamasaker ng karakter chismis lang siguro to. Ewan ko, narinig ko lang. Sabi daw, nagano daw kami, nag-attempt daw kami mamaril. Mamaril ng ibon? Binaril daw namin. Sabi ko, tindi nun Sa bubuhay ko, isang beses lang ako nakaputok ng baril sa ground lang. Corrupt minds na kasi. Tapos, paano mo sasabihin? Hindi nga ako nakakahawak ng baril. Hindi pa nga ako Pati kung ako siguro, kung ako lang, kung ako babaril, siguraduhin ko na. Di ba? Kung makukulong ka na lang, mo pa, bubuhayin mo pa, di ba? Parang, ganun yung utak ko. Pero, hindi ko magagawa yan, syempre. Bagay, di pa nga ako nakakaputok ng baril. Tapos ba? Yun ang mga salita ng mga sirang ulo. Yeah. Hindi sila makapag-produce ng evidence. Tapos sasabihin lang nila. Ewan ko kung tunay yun. Wala narinig-rinig ko lang yan. Pero, nakakatawa lang. Gumagawa sila ng storya, gumagawa sila ng para yurakan talaga yung pagkatao, para yung mga tao. Actually, dun siguro sa lugar na yon tayo, siguro meron tayong sungay, tapos meron tayong buntot. May pangil pa tayo. Pero di ba? Sirang-sira. May mga may-meet ka ba na mga tao na galing doon? Pagka may nami-meet ako, takot na takot sa akin Parang Parang nilalayuan talaga ako. untouchable. Parang
parang multo ka lang. Oo, natatakot sila. O kaya, para kang, Kahit nga yung mga nakaalis na doon eh. parang Karamihan din ng mga nakaalis doon, parang ayaw mga ipag-usap sa'yo eh. yun na, yun. Parang dead ma. Nayurakan talaga. Dead ma. No, parang weird. No? Parang after all ng pinagsamahan nyo sa mga years na, wala, kayang sirain yun ng isang sinungaling na tao. No, parang, pero ibig sabihin, doon mo lang na-realize, ay, hindi ko pala talaga sila tunay na kaibigan. No, hindi mo rin sila iba ang kapangyarihan ng ng prosperity. Pero siguro nga, for example, kung ikaw nandun ka pa sa loob, baka ganun din. Iba ang kapangyarihan ng prosperity, bro. Kaya sabi ni Jesus, deceitfulness of riches. Nakaka-deceive talaga eh. No? Hindi porket may building ka, mayaman ka, malaking pangalan mo. Thankful naman ako sa mga iba na maayos pa din. Iilan lang. Na so, may mga ilan lang talaga. Maayos. Talagang matinong karakter. Alam mo yung hindi sila naniniwala. Meron din ako matitino. Hindi sila naniniwala pero andun pa rin sila. Yung mga nandun pa, hindi yun yung tinutukoy. Iba. Nakalabas na. Yung mga nakalabas na. Kasi yung mga nandun pa, mga peke yun eh. Pag kukontakin ka, sabi, gusto ko lang makachismis. Hanggat nandun pa sila, sabihin, naniniwala sila sa idol nila. Yeah. Diba? Kaya, okay yan. Mas maganda na naka-thankful lang talaga tayo na ni-reveal ni Lord yan sa atin. Kasi hindi yan marireveal kung hindi nag-pandemic. Hindi rin marireveal yan kung hindi saka wala, di ako nagkaroon ng time makipag-usap kay Lord. Narealize ko na it takes some effort na mag-isip. Na magtanong. Alamin yung sagot. Takes effort eh. Sometimes mahirap gawin eh. Pero if you are just gonna be, kung magiging honest ka lang sa sarili mo, yun ang pinakamagandang virtue na meron tayo dapat eh. Maging honest ka sa sarili mo. God will, parang lead you, help you with your mind. Kasi may term sa Bible na weak in their faith, weak in their minds. No? Sometimes weak yung mind mo mag-isip. Papagod ka, hindi mo maintindihan. Pero as you be honest with yourself and be prayerful, darating yung mara-realize mo, yung liwanag. No? Tama. Ito yan. Parang nasa loob ka ng isang madilim na dungeon. Pero may makikita kang maliit na, yung ilaw ba to? Pero punta mo lang, no? Makita mo, palaki ng palaki yan. Just lilinaw na nilinaw. No? Kasi, nakita mo na eh, no? Bakit mo pa nasa isang madilim na lugar ka, tapos may nakita ka na, tignan mo na. Unti-unti, makikita mo, ito pala yun. Magliliwanag. Kasi napakalalim. Kasi effect ng deception, kuminsan, pag sobrang lalim na, sobrang tagal mo na dyan, parang layo mo na eh, no? Pero as you move along, be honest with yourself, with your heart na parang may sinasabi si Lord na ganito. Iwak mo lang yung path na yun. Kasi hindi biglaan eh. Usually, yun na-realize ko kay Lord, no? Yung, if you will know the truth, hindi ka niya bibiglain. No? Bibigyan ka niyan time to think. Bibigyan ka niyan time for you to understand kung ano yung idea na yun. And then, as it grows, it becomes easier to understand. No, just be honest with yourself. Yung iba kasi dinedeny, yun masaklap eh. Meron silang naiisip na yun na talagang mga conscience or bulong ng Panginoon. Sasabihin, baka
Baka hindi naman. Dini-discard nila. So, hindi naman siguro. Kaya mabait naman na tao yun. Hindi naman. Ganun na sa utak mo. Hindi naman. Alam mo na no? Kilala ko naman yan. Hindi yan. Something fishy. Kasi nga, hindi na-realize ng tao na meron tayong spiritual eyes. Maraming salamat at thank you sa mga nanonood. Tapos tayo. God bless.